Hi Fire Signs, Aries Leo and Sagittarius. Welcome po sa ating channel. At ito ay inyong Daily Gabay Tarot reading for February 22, 2024. Please be reminded that this is general reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot reading. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message niyo lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirits guys, ano po ang ganap sa araw nito ngayong February 22, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius? Happy kayo ngayon. This is may mangyayaring success po. Kaya happy po kayo. This is joy, happiness, success, may good outcome na nangyari. This is your lucky day. Aries, Leo, and Sagittarius. Spirits guys, ano pang ganap sa araw nito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024? Okay. May ganap po dito na pagtipon-tipon, meeting, reunion, pwedeng party, basta po may celebration po akong nakikita dito. Pwedeng public event, basta po may celebration. Ano pa po ang ganap sa araw nito para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024? Ganda ng tatlong card nyo ha. Nagkaroon ng solusyon sa inyong problema. Solusyon, confirmation, pwedeng conclusion. At kung gumawa kayo ng password sa araw na ito or code, so is jot down nyo sa diary nyo or sa journal para matandaan nyo. Ano po ang mensahe nyo po para kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024? New beginning. Ang ganda. Pagbangon nyo. Na-overcome yung challenges tapos nagkaroon ng new beginning. Kasi nagkaroon na ng solusyon sa inyong problema. So, ang kasunod niyan, new beginning. Begin your new life now. Ano pa ang mensahe po, spirits guys, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024? Resilience din ito. Yung, di ba sabi ko sa inyo na na-overcome nyo yung challenges. Pag-angat nyo, like for example, hindi nyo, ibinitawan nyo na yung hindi nyo na makontrol. Nag-focus na kayo sa isang sitwasyon na kontrolado nyo. Oo. Hindi nyo na pinipilit yung gusto nyo na hindi naman akma sa inyo or hindi nyo na makontrol. So, nag-focus na kayo sa isang sitwasyon na nakontrolado nyo po. Ito rin yung tinitake nyo yung challenges, struggles as learning opportunity. Yan yung tamang ugali. Yan yung gusto ko sa inyo, Aries, Leo, Sagittarius. Yung tanggap nyo tapos hindi nyo tinake as negative. Tinake nyo as a learning opportunity. Kasi may makukuha talaga kayo sa challenges niyan. Tapos ang karugtong niyan is success. Aries, Leo, Sagittarius ngayong February 22, 2024. Spirits guys, ano pang energy ni Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024? Clarification po sa card na ito.
Uh, okay. Career and money po ni Aries Leo and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Career and money. Aries Leo and Sagittarius. Ooh. Clarification po sa card na ito. Lumabas. Career, love and romance, self-love, partnership and romance ni Aries Leo and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Clarification po sa card na ito. By the way, Aries, Leo, and Sagittarius, please visit our channel po. Scroll down nyo lang po. Doon po yung separated video po ni Aries, Leo, and Sagittarius. 2024 Gabay Tarot Reading. That is 1 year, 12 months Gabay Tarot Reading. So, scroll down nyo lang po. Uploaded po nung December 2023. At may mga bago po tayong upload ha. Love reading for this month. First half and second half of February. Monthly Gabay Tarot Reading. So, ayun, check nyo po kasi may makukuha kayong karagdagang mensahe po doon at magsilbing gabay po sa inyo. Ngayong February 22, 2024, para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Okay, naging impatient kayo. May hinihintay po kayo, pero naging impatient po kayo. Kailangan yung habaan ng pasensya nyo ha. Exercise your patience. Kasi may magandang nagaganap naman dito. Oo. Kailangan nyo talagang maghintay. Exercise yung patience nyo. Tapos kung magdesisyon, pag-isipan talaga ng mabuti. Kasama ng pagpaplano. Siguro nagkaroon ng delay sa hinihintay nyo. Kaya kayo nag-i-impatient, diba? So, kailangan talaga na, itong delay na ito, kailangan talaga na bigyan nyo ng, mahabang pasensya at pag-intindi. Marahil nagkaroon ng delay sa inaantay mo, the universe is trying to show you something. Baka may na-miss kayong opportunity na dumating na dyan, na kailangan yung pansinin muna bago dumating yung delay. So, reflect po kayo, mag-reflect. The wisdom message is use your time wisely. And the clarification is kailangan dito ng naging patient din kayo dito. Dalawang card na po nagsabi dito. So your energy today is naging impatience po kayo. Nagkaroon po kayo ng impatience and lack of planning. Naiinip ka na dito eh. Ito yung kailangan yung gawa ng paraan para hindi kayo mainip. Accept the fact, surrender, intindihin, at habaan ng pasensya at maghintay. May nakita ko dito na parang may hinihintay kang tao na gumawa ng hakbang bago ka kumilos. May iniwan ka talaga na hindi mo napansin. Kailangan mo talagang bigyan ng oras o mag-reflect po kayo kasi may dumating na opportunity na hindi nyo napansin. Kailangan nyo mag-reflect ha, baka mawala yan. Okay? At saka sa career and money nyo po. May nakita kong conflict po dito, argument. May pagkawala. Paninirang puri. O panlolokong magaganap. Bakit ganyan, no? Yung reading ko sa Gemini, Libra, and Aquarius, ganun din. Inaabuso yung kabaitan nila. Dito rin, yung nagkaroon kayo ng conflict, nagkaroon ng argument, may paninirang puri, panloloko. So mag-ingat. Mag-ingat po kayo sa taong ito. Kasi, maaring may kunin siya sa inyo, maaring may nawala sa inyo, or may panulokong maganap. Parehas kayo ni Earth signs. So, fire signs, Aries, Leo, and Sagittarius, kailangan yung
mag-ingat po sa taong ito. At kailangan nyo rin mag-ingat sa mga sinasabi nyo sa kapwa nyo. Baka nagkataon na naging sensitive po ito. Nagkakaroon ng pag-aaway laban sa coworkers. May nakita ko dito na may reklamo kayo sa boss nyong toxic. Know when it's time to walk away from an environment na hindi na nakatulong sa inyong growth at hindi na nakapagbigay ng peace of mind sa inyo. Baka kailangan na mag-walk away po. Kasi nakikita ko yung complaint nyo dito na regarding sa inyong boss, sa inyong kasamahan dyan sa bahay, sa trabaho na nagkaroon ng toxic traits. Kailangan talaga na magtrabaho tayo na nagbibigay sa atin ng palagay at peace of mind na may growth po. And kung hindi po, okay. Sabi po ng card dito na listen to your intuition. It will guide you away from toxic people or toxic workplace. Pwede din i-address nyo tong hurt feelings nyo. I-improve yung communication nyo. Ipaalam nyo po. Okay. Oh, this is the clarification is satisfaction and abundance. Thankful ka sa mga biyayang natanggap mo. You have overflowing abundance. Successful and satisfied ka sa buhay. So this card asks you to relax and enjoy what you've worked hard to achieve. Share your good fortune to others and your generosity will always flow back to you. Yes, pag magbigay ka ng blessings, babalik yan sa inyo. 10 times fold, sobra pa. Kasi alam ng universe na hindi po kayo madamot. Nagbibigay po kayo ng blessings sa kapwa nyo. Nagbibigay po kayo ng tulong sa kapwa nyo. And nakita ko dito na sobrang thankful nyo po sa mga biyayang natanggap nyo po. You have overflowing abundance. Ang ganda. Successful and satisfied po kayo sa inyong buhay. May nakita ko dito na may natapos kang project ngayon. Sobrang saya nyo at satisfied ka sa naabot mong completion. Tapos, ayun. Okay, sa mga may trabaho dyan, expect a recognition for a job well done. Or may nakita rin akong parating na promotion po. Kasi, ayun, may napatunayan ka kasi. Nakita nila yung yung resulta na inyong proyekto na maganda. Yung mga ginagawa mo dyan na masipag kayo, maganda kayo, maganda ang resulta ng inyong proyekto, na inyong gawain, ng given task. Nasisiyahan yung amo nyo, yung boss nyo, kaya hindi ito nagdalawang isip na ibigay ito sa inyo, itong recognition at promotion. So, sa mga nagbigay ng sipag at tiyaga dyan, ito na yun. So, kailangan nyo, tatlong card na po nagsabi dito na follow your intuition. Following intuition and honoring your following your intuition and honoring your ideas will lead to increased prosperity and abundance. So this is this card signals abundance in all areas of life. Ang ganda. So, claim nyo na ito ha. Claim nyo na ito, Aries, Leon, Sagittarius. Itong blessings na tanggap nyo dito. Okay? Satisfactions, overflowing abundance, and recognition, promotion, happiness, solution sa problema, new beginning, resilience, pag-angat. And happiness. Kaya, di ba sabi ko sa unang card nyo na happiness, may nakita kong happiness, joy, good outcome. Ito na yun. May resulta na sa inyong sipag at tiyaga. In-exercise mo yung patience nyo eh. Sinunod nyo talaga
yung advice ng card dito. Tapos, nagkaroon na ng magandang resulta. Ito yung sabi ko sa unang card dito na nagkaroon ng good outcome. So, abundance in all areas of life. Ang ganda. Maaring itong celebration na ito tungkol sa inyong natapos sa proyekto na ukol sa inyo. Itong celebration is ukol sa inyo, maaari. Kasi nagkaroon na ng magandang resulta sa inyong mga ginagawa. Tapos sa pansin ito ng mga tao. Kaya nagbigay ito ng compliment and recognition. May nakita rin ako promotion dito. Kahit anong inggit nila, may nainggit ka sa dito eh. Siyempre, andyan naman yan sila. Challenge yan sa ating buhay, yung mga may naiinggit. Pero ayun yung challenge sa inyo talaga, isabaan yung pasensya nyo. Tapos, connect to your intuition. Okay? So, natutuwa naman ako dito. I am happy for you, Aries, Leo, Sagittarius, na you are happy because of this success. Sa mga nagbigay ng sipag at tiyaga dyan. Ito na yun, hinahanap nyo. Okay? Sa mga nagbigay ng sipag at tiyaga dyan na may hinihintay pa na resulta, may magandang resulta ko nakikita dito. Kailangan lang talaga ng mahabang pasensya po. Nakikita ko dito na hindi ka sumuko, naghintay ka pa rin, hindi ka sumuko, tapos pa rin, naging diligent pa rin kayo sa inyong trabaho. At iyon, nagkaroon ng magandang resulta. Kaya huwag susuko kung nakaramdam kayo ng isang naiinip kayo. Naiinip kayo dito nakita ko. Kasi naghintay kayo, naiinip kayo. So, sa mga nagbigay ng action dyan, ito na yun, yung hinihintay nyo. Okay? Sa love life, self-love, partnership, and romance. Nako, may nakita ko dito, dalawang card na ito makakaranas po kayo ng may kaaway po. Kaya mag-ingat. Nagsiselos to sa inyo nagsiselos to sa inyo. I see. May sitwasyon din, kahit pagod na kayo, kahit hindi nyo na kaya, laban pa rin. Yes, nagkaroon talaga ng delay. So, ayun yung may naranasan ngayon na delay, ito yung naghihintay sa inyo. Abundance in all areas of life. Overflowing abundance. Nako, dalawang card nagsabi dito na may nagpapahiya or nag-downgrade sa inyo. Parehas talaga kayo ni Gemini, Libra, and Aquarius. So, show your kindness to everyone. Intindihin nyo. Kasi may problema tong tao sa inyo. Wala pong problema sa inyo. So, focus kayo sa makontrol nyo. Okay? Kung masyado yan, kung naapektuhan po kayo, kasi some of you naapektuhan Kung naapektuhan po kayo, then ilipat nyo sa journal nyo, sa diary, and i-give up nyo yung worries nyo kay God. Maghingi kayo ng healing guidance din. And connect to your intuition also. So, advice kasi na kung mahilig kayo kung gusto nyo, kung kampante kayo may advice kasi yung journal kasi kung gagawin mo ito, masusuri mo kasi yung sitwasyon kung ano yung bunot dulo na bakit nagkaroon ng disharmony. Makikita mo to makikita mo rin sa journal mo kung ano yung sinasabi and makikita mo talaga yung
yung sinulat nyo sa journal nyo, makikita nyo kung anong sinasabi ng intuition nyo. Kasi, pansinin nyo, kung magsusulat kayo sa journal nyo, di ba tuloy-tuloy yan? Yan yung sinasabi ng intuition nyo. Basta mag-leave po kayo ng one question, tapos tuloy-tuloy na yan. Yan yung intuition nyo. So, sabi po dito na, para sa mga may relasyon sa buhay mag-asawa, isa sa inyo naghihintay na ma-establish yung feelings niyo sa isa't isa. Bago pumasok sa isang seryosong commitment, as like yung mga mag-jowa or sa mga nag-live-in. Nagpaplano kayo nag-iipon kayo sa kasal, nag-iipon kayo pambili ng engagement ring, sa kasal, property, or starting a family. Kasi, mas maigi talaga to na magkaroon kayo ng sense of stability. Like for example, sa buhay mag-asawa, bumukod na kayo kasi gusto nyong malaman yung ano talaga yung budget para sa inyo. 'Di ba? Kasi, kailangan talaga yan eh. And, kailangan talaga sa inyong relasyon magkaroon ng sense of stability. Even the single person, kailangan talaga na magkaroon kayo ng sense of stability. Para alam nyo yung anong kailangan talaga. Okay? So, some of you, nakikita ko naman dito sa mga single dyan na naghahanda, hinahanda nyo yung sarili nyo na bumili ng, savings, nagkaroon ng properties. Kumbaga, bonus na kung magkaroon kayo ng kapareha na pareho kayong may sense of stability. Mas lalago ang inyong relasyon, sigurado yan. So, you need to relax and listen to your intuition. Okay? Okay, so this is very good kasi nag-iipon ka. Nakikita ko dito, nag-iipon ka para bumili ng properties, na mga, yung naging practical kayo. Okay? So, nagsumikap kayo dito. Tapos, yung receive nyong blessings, yung abundance sa career and money nyo, nag-iipon talaga kayo. Napunta sa savings. Kasi iniisip nyo yung future nyo dito. Okay? Ano pa? Yes, pag-angat talaga nito. Pag-angat to. Yung confident kayo sa challenges, hindi nyo tinake as negative. Ito yung gusto ko. Hindi nyo tinake as negative. Tinake nyo as learning opportunity. Tapos ito yun. Naging mas matatag ka. Kasi sa challenges na yan, mas naging matatag ka, mas naging stronger ka. Sa pagdating sa abundance, ayun, naging practical ka din. Nagkaroon ng sense of stability, nag-iipon ka or bumili ng isang property. Paghahanda. Okay? May nakita ko dito na posibleng may regalo, alok, o pamanang parating. Binavalue talaga ang pera po. At hindi kayo madamot. Nakikita ko dito yung stability nyo sa financial. Tapos sabi po ng card dito na magtipid po daw kayo at ingatan ng naipon. This will lead you to have a financial abundance and personal growth din. Bigyan din ng panahon ang sarili, kumbaga pamper yourself, deserve mo yan. Kasi sa pag-iipon, andyan po yung discipline. Okay. Nakikita ko pa nga dito na some of you nagtatrabaho sa abroad. Conservative kayo sa money at investment nyo. Kailangan, importante sa inyo yung araw-araw Ito yung gusto ko talaga, yung araw-araw na may productivity, may ginagawa kayo. Siyempre, wala namang masama na magpahinga. So this is conserving resources. Nag-iipon talaga kayo. Sinisave nyo and building stability. Nagkaroon ng sense of stability. This is a green flag.
Itong ugaling ito, this is green flag po. May ma-attract talaga kayong green flag. Kung hayaan nyo ha, na darating yung para sa inyo, para sa mga single dyan. So, ayun, i-practice nyo. Na patuloy nyo lang kasi may nakita ko dito na magkakaroon talaga kayo ng financial abundance and personal growth kung ipagpatuloy nyo yung pag-uugali na yan. Okay? Love message pa para sa mga single. Na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. So, different paths. You are not on the same page with the person you have in mind. The direction you want to move into are different. Love message po para po sa mga buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Ngayong February 22, 2024 para po kay Aries, Leo, and Sagittarius. Gratitude. You need to be grateful for the love already present in your life to attract more of it. Si Aries, Leo, and Sagittarius, napansin ko sa inyo, no, na pag may dumating sa inyo na blessings, agad kayong nagpapasalamat. Ito yung gusto ko sa inyo. Yung pagkakaroon ng acknowledgement. Mas maraming darating pa yan sa inyo kasi binibigyan nyo ng acknowledgement yung na-receive nyong blessings po. Tapos itong pag-uugali nyo na pagtanggap sa isang challenge na hindi nyo tinake as negative. Naku, ang gandang pag-uugali niyan. Green flag talaga yan, Aries, Leo, Sagittarius. Love message po. Love message po para sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Kung mahilig po kayo sa crystals, connect with your crystals po. Tapos kung hindi po kayo mahilig sa crystals, salt bath po. Yung asin, salt bath po. Kung hindi kayo mag-salt bath, ang ginagawa ko niyan is, sa hugas kamay, ganon. May kasamang salt. Love message po para sa mga single na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Aries, Leo, and Sagittarius. Love message po para sa mga single. And listen to the music. Listen to the music para ma-relax at kalma kayo. At magkaroon ng cleansing. Itong mag-connect kayo sa inyong crystals and pwede din salt bath. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Love message po para sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon ngayong February 22, 2024. Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon. Have faith. Trust your faith in this situation. Pansin ko, ang ganda ng reading nito. Yung challenge nyo lang is delay. Kailangan nyo maghintay. Tapos hindi kayo sumuko. Kahit anumang may mga challenges dyan na nagkaroon ng toxic traits, ayun, laban pa rin kayo. Tapos nakikita ko dito sense of stability. Ang ganda. Love message po sa buhay mag-asawa at sa mga may relasyon na Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Back to what you love. Re-evaluate your desires.
Wisdom message siya po para po kay spirits, guys, angels, archangels, guardian angels. Wisdom message siya po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. This situation can be healed gently and with love as you've requested. Naghealing kayo ng healing dito. Yet there's also a need for your strength and truthfulness with other people involved. We will stand right behind you as you speak your truth. Ganda. Giving your strength and guiding your words. Kasi may nakita ko dito na nag-degrade sa inyo o nag-downgrade sa inyo. Tapos, ayun, hinahandle nyo kasi yung emotion nyo nagkaroon ng balance dito. Nagkaroon ng disbalance kasi nagkaroon ng delay. Pero sa isang tao na nagkaroon ng toxic traits, laban pa rin kayo yung, marunong kayo mag-manage sa ugali sa isang tao. Kasi nag-request kayo ng healing dito. Yes, nasaktan kayo, pero nag-request kayo ng healing dito. And you are divinely guided. Ang sabi kasi dito na we will stand right behind you. As long na maging totoo po kayo sa inyong sarili. Na wala kayong ginagawa na masama sa inyong kapwa. Giving your strength and guiding your words. Ginaguide kayo na ano yung sasabihin nyo sa kapwa nyo. Which is good. Wow. Ano pa? See? Shower of abundance. Ang ganda. Diba, overflowing abundance po ito? Ito din, shower of abundance. So, claim yun na. Aries, Leo, and Sagittarius. To heal your financial situation, first give us your worries. See? Diba, sabi ko sa inyo kanina na kung nabibigatan na kayo sa inyong responsibilidad, sa inyong trabaho dyan, or distracted kayo sa isang toxic traits, isukon nyo kay God. Lahat yung worries, kausapin nyo si God. Kasi magsisend yan ng healing Mag-healing kayo na, God, hingin po kami ng blessings nyo, na i-heal nyo po ako kasi nasaktan ako, ganun. Tapos, some of you naghihingi dito ng to heal your financial situation din. Sabi po ng card dito, we will guide you in order to show you how to create and accept abundance. As we work together, your financial situation will heal as fast as you will allow. So, ang sabi dito na kailangan yung i-embrace itong binigay na blessing sa inyo, shower of abundance. Na-embrace nyo naman kasi nakikita ko naman dito na nagkaroon ng acknowledgement. Nagbigay kayo ng pasasalamat dito at 3 card na po nagsabi dito na nagbigay kayo ng pasalamat. Kasi, ayun, worried kayo may concern kayo sa inyong money, some of you. So, naghingi kayo ng healing. So, you're divinely guided. Kailangan nyo i-accept itong blessings na ito. Kayong dalawa, like for example, naghingi kayo ng blessing. Tapos, nag-workout din kayo at the same time. Naganap na yung overflowing abundance. Ito as we work together. Kailangan ng action yan. Hindi lang yung binigay ng universe sa inyo tapos hindi nyo bigyan ng action kasi ganon. Gusto nyo lang tanggapin. Hindi ganon. Kailangan yung mag-take ng action, i-work out tong blessings na ito. Tapos para mas mag-blossom. Maganda yung harvest. Okay? Okay. Kabuang ma-advise nyo pa para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Answering the call. Ito yun Answering the call. May binigyan opportunity sa inyo na kailangan bigyan ng action. Ito rin. Answering the call din ito. The time is now. Wandering path, enjoy the journey. Kasi new beginning. May ganap na new beginning. Spirits, guys, angels, archangels, guardian angels, mensahe niyo po para po kay Aries, Leo, and Sagittarius ngayong February 22, 2024. Daming mensahe, no? Okay, sabi po ni Archangel Aurora, welcome new beginnings. New beginnings, new beginnings, and new beginnings. Welcome new beginnings, let the sunshine in your life.
And sabi po ni Archangel Jules, align with the highest, go with the flow. That is your reading, Aries, Leo, and Sagittarius for today, February 22, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated pa kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.